What up mga solid subscribers, no? So ngayon manonood po tayo rin ng mga updates sa ating Mahal Lima, no? So ito, from time to time nangingi tayo ng updates regarding sa ating Mahal Lima. Isa na si Miss O sa pinapanood natin, no? So lahat po na mapapanood natin kay Miss O. Hindi ko lang alam kung tatalon ako sa ibang channel, no? Pero for now, itong papanood kay Miss O. So ayun, subscribe kayo dyan. So without further ado, let's all watch this. Ken's best friend and manager spoke up for him against below the belt comment. May nadagdag nga na solo event si Ken, and that is a concert along with many artists for Dubai Winter Carnival this December 23. At marami na nga ang mga fans na excited for Carnival. Sino mga guest niya? So Bugoy Drilon, wow, solid. Bugoy Drilon, Daryl Ong, and Michael Pang. Budakil, no? Let's go. Skastakli, Francine Diaz, Seth Fedlin, Philip, and ay, hindi, akala ko solo, ano niya. Pero solo performance niya pala, no? Akala ko concert niya talaga mismo. Bandang Lapis, si Catherine Velarde, Alamat. Oh, shoutout, Alamat. This December 23. At marami na nga ang mga fans na excited dito. However, somebody commented, palagay ko si Ken ang pinadala sa Dubai kasi no choice sila. Siguro nauna ma-invite yung 4 kaya lang di sila pumayag kasi Pasko. Si Ken walang pamilya. Oh! Come on, bro. Una sa lahat, this person could not be an 18 at marahil ginagamit lang din ang ibang mga houses sa loob ng fandom to create an issue against each other. Maraming mga fans ang hindi ito pinalampas, lalo na ang best friend at manager ni Ken. Maverick Lacson, one of Ken's best friend, commented, "Paisa lang ha, Ken was supposed to spend Christmas with my fam but decided to work on that day because he loves his supporters so much and passion niya ito. Nakakainis lang yung ganitong below the belt. Papatulan ko talaga kayo. May pamilya siya at pamilya niya din kami. Merry Christmas sa'yo, idol." Miss Bea, Ken's manager, replied to Mavi's comment and said, "I rarely comment on things that are not true, pero paisa din ako. We could have easily spent Christmas in the province, but we made a choice. Merry Christmas po." This is such a hurtful comment na tila ba pinapalabas na kaya si Ken ang napili dito dahil wala itong pamilya at hindi magse-celebrate ng Pasko. Ken is talented enough, charming enough, and bankable enough to be chosen. Actually, silang 5 lahat. Kung si Ken lang ang napili, maybe that's because ang Warner Music Philippines, Ken's record label, ang nag-schedule nito para sa kanya. And as what his manager said, they could reject the invitation, but it was their choice to go with it. At sa sinasabing walang pamilya si Ken, well, alam nyo bang abot na sa iba't ibang bansa ang mga pamilya ni Ken? From his Susan family, SB19 family, Friends family, and of course, the 18 family na pagkalaki-laki. Tama. Actually, nag-comment yan, baka siya ngayon walang pamilya. Hindi, joke lang. Hindi, medyo below the belt kaya ginantihan lang natin. No? So, actually, ano rin ako, na-surprise ako kasi talagang may mga pumatol. Pero kasi mga ganyang bashers talaga, minsan maano ka rin, matitrigger ka rin na pumatol. No? Ako kasi may time din talaga na trigger ako pumatol, pero minsan hindi ko na lang talaga pinapatulan. No? Kasi hahaba pa. May time na pinatulan ko isang basher. Humaba lang ng humaba, parang alam mo yun, ewan ko, sorry for the term, no? Pero parang nakikipag-usap ako sa bobo. Ganyan yung feeling sa akin nung pinahaba ko, nakikipag-usap ako sa kanya. No? Kasi alam ko tama yung ginagawa ko, tapos alam mo yun, nakikipag-usap ako sa kanya, piniprove niya yung point niya, pero nonsense para sa akin nonsense yung pinoprove niya, no? Pero ayun ito sa basher na to, kung sino po na ito, no? Siguro talagang gusto lang nila i-defend yung yung part ni Ken na sinasabing walang pamilya, no? Kasi baka isipin ng mga tao. So talagang in-explain lang nila na talagang kumbaga sila mismo may decision nito, and syempre at the same time gusto rin talaga ni Ken, no? And sinabi nga nila na pwede naman nila i-decline, pero syempre si Ken hindi niya pwedeng hindi niya pwedeng tanggihan ang mga fans, no? Pag gusto talaga ng mga fans, no? Actually ganyan naman talaga pag artist ka, pag halimbawang ganyan ka, no? Ganyan ka artist, sikat ka tao ka, talagang may darating talaga na time na kailangan mag-perform even though na vacation siya or what. Talagang ganun talaga. And mahirap siya, pero syempre as a performer kailangan mong gampanan yung role mo, no? Kumbaga sinabi ni Spider-Man, no? A great power comes a greater responsibility, no? Tama ba, may greater ba yun? A great power comes a great responsibility, no? Parang ganyan sinabi niya, no? So ayan, since si Philip may napakalaking reach niya, no? Kaya talagang hindi niya pwedeng
makalaki yung ano niya, yung role niya, malaking responsibility niya sa mga tao, no. Hindi lang naman kay Ken, no. Isipin niyo po yung mga natin, yung mga nagtatrabaho, mga empleyado, mga nagbi-business, no. Kahit ano po, kahit Pasko po 'yan, kumakayod sila kahit ano po, no. Kasi talagang alam mo 'yun, pag ano ka talaga, pag halimbawa mahal mo yung ginagawa mo, talagang gagawin mo siya, no. Pero at the same time, syempre ayun, pero magkaroon din kayo ng time sa family niyo, no? Pero at the same time, si Ken talagang I think talagang feel niya talagang mag-perform dito, no? So, wala kayong pakialam kahit sabihin niyo, no? And tiyan niyo naman, ba't si Ken lang ang binas niyo? Ang dami mga performer na kasama niya, si Ska Stockley, di ba? Dahil pa nga, Budakel, London din, di ba? O, ba't niyo si Ken lang ang binabash niyo? Dami-dami nun, no? Kukulit niyo. Lakas ng kamats niyo. Miranda tinapos ang bangayan sa pagkapanalo na vocal mix ni Stell. Dahil nga sa pagkukwestiyon ng iilan sa pagkapanalo ng vocal mix of Stylebound, ay heto pinutol na agad ni Sir Chito Miranda ang bangayan in his official statement. He said, "Congrats sa vocal mix. These kids fought hard and they deserve their victory. Maaaring hindi mo sila paborito, pero that doesn't mean na hindi sila karapat-dapat na maging paborito ng iba. They are the most loved group. Their performance last night might not have been their best compared to their previous performances throughout the season, but it was enough for them to win the competition because their fans supported them. The fans witnessed how great they were mula nung blinds hanggang sa battles, hanggang sa semis kung saan nanalo sila against juggernauts like 14 Horse and the Luntayo family. Hindi sila aabot sa finals kung hindi sila magaling. Feeling mo ba mas deserving yung iba? Ox lang yon, normal yon. Kahit sa beauty pageant, sa boxing at sa basketball, may kanya-kanya tayong manok na feeling natin mas deserving. Niluto ba? Dinaya ba tayo ng ref? Hindi naman, di ba? Dumaan sa voting yung pagkapanalo tulad ng ni-require ng The Voice franchise. Tama. Maaaring mas nagalingan kayo sa Music and Me, ang P3 or ang Sorority, but don't discredit Vocal Mix's victory kasi magaling din sila. Sobrang galing. Anong masabi niyo doon, ha? Yan kayo Ano pong masabi niyo sinabi ni Mr. Chito Miranda, Sir Chito Miranda, no? Doon pa lang sa sinabi niya, no, talagang, alam mo yun, si Chito Miranda kasi given yan. Ang dami na niya pong nagampanan na role. Kumbaga, isa na yun sa mga legend dito sa ating music industry, no? Kaya, sobrang veterano na niya talaga sa, sa gantong larangan, sa musika, no? Kaya, hindi mo siya pwedeng sabihan na mali sinasabi mo kasi, 20 years plus na po siya sa music industry, no? Kaya hindi mo siya pwedeng questionin talaga. Subukan mong questionin si Sir Chito Miranda, baka kayo, baka 30 plus years na nga Sir Chito Miranda, or 30 years, no? Hindi mo pwedeng yan si Chito Miranda kasi yan isa na yan sa mga haligi talaga natin ng music industry, na. And dami na rin yan na pag mga ganyan. Ano ba yung isa? Philippine Idol ba? Hindi ko maalala. Kasi nakasama niya sila Regine, si Moira, at saka sino ba? Hindi ko si James Reid ba? Hindi ko matanda ko si James Reid kasama doon. Basta yun. Si Sir Chito Miranda na mismo nagsabi, no, isa sa mga professionals, kaya sana quiet na kayo, no? Kasi tulad nga sinabi nito, na gusto ko sinabi dito niya, ni Chito Miranda, no, dumaan sa voting yung pagkapanalo tulad ng ni-require ng The Voice franchise, no. So hindi nila pwede baguhin yung rules or regulations or any technicalities na regarding niya, kasi yung The Voice po ang pwede mag-ano niya, no. Kaya nga sila parang parang kinuha nila yung The Voice na pangalan, no, or parang nag-franchise nga sila ron, no. And kailangan halos lahat po ng idikta po ng The Voice na nakapaloob sa The Voice, hindi na pwedeng baguhin yun, no. Kumbaga ayun po yung nakapaloob, no. So ayun, kung sila lang, I think gagawa nila ng paraan to na parang maiba, pero syempre since The Voice po yan, no, so it's up to it's up to the rules, no. Kaya ayun, pero kayo ang pumili niyan, kayo rin ang pumili niyan, pero sabi nga ni Sir Chito Miranda, may kanya-kanya tayong manok, may kanya-kanya tayong mga idol, kanya-kanya tayong mga bet, no, pero natalo kaya di sana kung gusto niyo manalo yung ibang niyo, sana nag-post pa kayo ng marami, like pinakalat niyo pa na sana manalo yung P3 or yung Music and Me and yung Sorority, no. Sana ayun, no. Pero vocal mix, napaka-solid. Sinabi ko sa inyo, napanood ko yan yung vocal mix na, and may mga kaibigan nga akong mga talagang mga singer, madami din may mga ko na kaibigan ako regarding dyan sa mga ganyan, no. And sinabi ka nila na sobrang deserving daw po talaga ng vocal mix, no. And ayun, kaya mas maniniwala ako sa kanila kasi kaibigan ko sila and mas may alam sila, no. Ako wala akong masyadong alam sa pagkanta, pero sila may alam sila, no. And kaya
niwala ako sa kanila. Kaya, tingnan na natin. Kung i-push nyo pa po is magmumukha lang po tayong maanga-anga. Let's go. So, lang, kung may request pa kayo, comment over, message nyo ako sa Facebook page na Point of Peso, DC Point of Peso, signing out. Push legit!